pong oras na ito, tayo ay darako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dala ho ba kayong mag-aral? Pwede ho bang hilingan ko muli ang bawat sa atin tumayo sa pagbasa po ng ating pinaka-text ngayong pong umaga pong ito? Isang talata lamang po ang ating babasahin, isang pamilyar na talata at makikita po natin sa Book of Galatians. Book of Galatians chapter 6 verse number 9. Chapter 6 verse number 9. Sabay-sabay po nating basahin ang isinasaad po ng talata. Ang sabi po ng banal na kasulatan, Galatians chapter 6 verse number 9, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." Let us not be weary, wag daw tayong manghimagod, wag kayong mapagod, wag kayong titigil. Sinasabi sa atin ng talata, magpatuloy lang tayo. Diba? Sa mga bagay na ginagawa natin, alam nating tama. Yung mga maling ginagawa natin, itigil na natin. Huwag mo nang i-pursue. Pero sa mga bagay na alam nating tama, ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, huwag kang manghimagod. Huwag kang manghina. Huwag mong panghinayangan ng paggawa ng mabuti at kalooban ng Diyos. Kasi darating ang araw, mararanasan mo yung reward nito. You will reap. Basta magtuloy-tuloy ka lang. Amen. Ito po ang magiging pag-aaral natin ngayong pong umagang ito. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon sa pag-aaral natin na manaming banal. Malapit po kami sa humihingi ng iyong presensya, ng iyong pagkilos, ng iyong pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa amin. Papasalamat po kami, Panginoon, sa blessing ng magkaroon ng ganitong opportunity, hindi lang na kami po ay magkasama-sama para magpahayag ng aming pagpapasalamat, ng aming pagpupuri, kundi magkasama-sama rin kami, Panginoong, matuto, mag-aral, at maturuan, Panginoon, ang iyong mga salita. Hinihingi po namin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming pong mga puso, sa aming isip, sa aming mga buhay. Lord, hindi po aksidente na ngayong umagang ito, kami po ay nandirito ngayon. Dinako mo kami sa lugar na ito sapagkat gusto mo po kaming katagpuin. Gusto mo po kami, Panginoong, gusto mong iparamdam sa amin ang iyong presensya na magbibigay ng kapayapaan, ng kapahingahan, ng kagaanan, ng katugunan sa kung ano man, Lord, ang aming pinagdadaanan. At ako po'y naniniwala na ito rin po'y opportunity na ibinigay mo upang kami po ay kausapin at turuan. At maganap at mahayag sa bawat sa aming Panginoon ang iyong magandang plano at ang iyong magandang kalooban. I-bless mo po ang aming pag-aaral na ito. Tulungan mo po kami. Ikaw po ang aming itinataas at niluluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Please be seated. Maraming salamat po. Tayo po ay nasa ikatlong linggo ng ating pong pag-aaral at ang ating pong pag-aaral ay isang series ng pag-aaral. At ang tinatalakay po natin ay patungkol po sa paksa ng kahalagahan o yung kapangyarihan ng pre-decision. Tinuturuan natin at sinisikap natin na ang bawat isa sa ating mga mananampalataya ay ma-challenge, mga kapatid, na dapat makagawa na tayo ng desisyon bago pa tayo humarap sa problema. Di po ba? Bakit po mahalaga yun? Kasi kapag ewan ko po kung magiging honest tayo sa ating mga sarili na karamihan sa mga naging maling desisyon natin ay dahil po, mga kapatid, hindi dahil sa ginusto nating magkamali. Kung hindi madalas, mga kaibigan, nalalagay tayo sa isang sitwasyon na hindi tayo handa eh. Nalagay tayo sa isang sitwasyon, sa isang pagkakataon o marahil tukso na hindi mo ine-expect. At nung naharap ka, mga kaibigan, doon ka palang gumawa ng desisyon. Doon pa lang tayo nag-iisip, ano ba gagawin ko? And most of the times, dahil tayo po bilang mga tao ay may kahinaan, mas madalas nananaig hindi yung spiritual eh. Sabi nga ng banal na kasulatan, the spirit is willing but the
but the flesh is weak. Yun ang reality eh. Hindi natin minamaliit ang pagiging mananampalataya natin. Hindi natin, di ba, dinidiscredit na tayo ay mga anak ng Diyos na lumalago. Di ba? Pero ang reality, mismo ang salita ng Diyos ang nagsasabi na hindi mo po pwede na panghawakan ang pagiging mananampalataya mo. Kasi kapag ang paghahawakan, hindi, Kristiyano ko, hindi malakas ako, hindi handa ko, mas malamang mga kaibigan, mahuhulog ka at magkakamali ka ng desisyon. Ano po yan? Reality yan sa buhay nating mga mananampalataya. Kaya ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan, bago pa tayo humarap sa isang problema o sa isang sitwasyon, nakaprogram na isip natin. Na kapag maharap ako sa ganitong sitwasyon, meron na akong tamang desisyon na gagawin. At makikita po natin yan sa banal na kasulatan, di po ba, na yan po ang naging susi ng maraming mananampalataya ng Diyos in the Bible. Sa Old Testament pa lang, na makikita natin naging paraan po nila sa pagharap sa mga sitwasyon na unexpected sa kanilang buhay. Like for example, hindi na po tayo magpapakalayo pa, yung madalas na ginagamit nating halimbawa si Joseph. Si Joseph, alam po natin na nalagay sa isang sitwasyong tinukso eh. Di po ba? Sa pagpapala ng Panginoon sa kanya, sa lapit niya sa Diyos, lahat ng hawakan ni Joseph, lahat ng pangunahan ni Joseph pinagpapala. And that's the reason why siya po, mga kaibigan, among all sa mga servants ni Potiphar, siya po ang pinagtiwalaan, mga kapatid, na mag-handle ng lahat ng bagay na may kinalaman sa kanyang household. Pero dahilan po, mga kaibigan, sa una, binebless ni Lord. Pangalawang, magandang lalaki si Joseph. Nakita natin, mga kaibigan, na ano po, pinagnasahan siya ng kanyang among babae. Di ba? Alam po ninyo, mga kaibigan, lagi nga nating sinasabi, si Joseph po, kahit nakikita natin na, hindi, kasi si Joseph matatag. Si Joseph mananampalataya. Ang relationship ni Joseph, mga kaibigan, sa Diyos maayos. Totoo naman po yun. Pero wag natin kakalimutan, si Joseph, tao din. Lalaki si Joseph eh. Huwag nating sabihin na como si Joseph, mga kapatid, ay malapit sa Diyos, nananampalataya sa Diyos, hindi po mapasok sa isipan niya yung kaisipan, patulang ko nga ito. Siya na lumalapit eh. Di po ba? Sino hindi mag-iisip? Lalaki yun eh. Tao yun eh. May lust din si Joseph eh. Pero alam po ninyo, kagandahan kay Joseph, kaya niya napagtagumpayan, hindi lang dahil sa ay nananampalataya ng ating Panginoon, hindi lang dahil mga kaibigan, di po ba, dahil sa maayos na relationship niya sa Diyos, kundi meron na kagad siyang isang desisyon. Ano man ang mangyari, di ba, kung haharap man ako sa tukso, hindi ko i-defile ang Diyos. Hindi ko gagawain ang anumang bagay na makaka-offend sa aking Panginoon. Kaya nung niyayaya na siya nung asawa ni Potiphar, ano ginawa niya? Ang sabi ng banal na kasulatan, he ran away. Hindi pa punta ka doon sa Hindi pa punta kayo doon sa Mrs. Potiphar. He ran away from Mrs. Potiphar. Amen? Meron na siya kagad na predeceive. Every time na haharap ako, saan? Sa tukso. Hindi na ako makikipaglaro. Hindi, gaganunin ko lang naman yung tenga hahalikan ko lang naman yung kamay ni Mrs. Potiphar. Hanggang doon lang. Hindi niya hinayaan. Alam niyo ginawa niya? Lumayo siya. Predecision. Ano man ang kakaharapin kong sitwasyon, meron na akong hindi ko ilalagay ang sarili ko na mahuhulog sa isang bagay na alam ko na magkakasala ko at makakagawa ko ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Si Daniel, naalala natin yung Daniel chapter 1 verse number 8. Mamayang gabi sa ating gospel hour service, may katuloy po yun. Mamaya tatalakayin natin talaga si Daniel patungkol po sa topic natin ngayon. Ang sabi ng banal na kasulatan, he purposed in his heart that he will not defile himself of the king's meat. He purposed in his heart. Meron na siyang desisyon eh. Kaya nung humarap siya doon sa temptation na pakakainin siya at paiinumin siya ng mga inumin ng hari at pagkain, mga kaibigan, ng haring Nebukadnesar, sabi niya, hindi ko gagawin yan. I will not defile myself. Pre-decision. Ang mga mananampalataya na naging matagumpay sa kanilang buhay bilang mga Kristiyano,
Lahat po ng yon ay katulad din natin, may mga kanya-kanyang kahinaan. Ang pagkakaiba lang, po ba, hindi dahil mas malalim sila, hindi lang po yun. Napakalaking bagay yung maging malalim ka sa Diyos, pero meron silang mga bagay na ginawa sa buhay nila, kaya naging matagumpay na mga anak ng Diyos sila. At ito po yung ating pinag-aaralan. I hope and pray magiging blessing itong nakalipas na 2 linggo o 2 preachings. Ano po? At nawa ang ating pong pag-aaral ngayong pong umagang ito ay mas lalong makadagdag sa mga kaparaanan kung papaano tayong matutulungan na makagawa ng desisyon bago pa humarap sa anumang sitwasyon sa ating buhay. The power of pre-deciding. Naalala po ninyo mga kapatid sa mga previous na pag-aaral natin, konting pagbabalik tanaw lang para lang maidugtong nating lahat. At sabi nga po ni Pastor Jurim kanina, yung mga preachings po natin every Sunday, sa Facebook account kasi natin nabubura po yun eh. So kaya ginawa po ng ating creative team yung pong bahagi ng preaching lang mismo, hindi yung buong service. Kundi bahagi ng preaching mga kapatid natin ay ina-upload po yan sa ating YouTube channel. Ano po, so kung gusto po ninyong mabalikan, yung pong ating mga naging pag-aaral ng mga nakalipas na mga linggo, salita, prayer meeting service man yan po yung ating YouTube channel. Po pwede po yung tignan at mag-follow po tayo ano po, para every time na meron pong bagong upload po, pwede po ninyong makita at po pwede po ninyong mapanood. Okay? So pinag-aralan po natin, pagbabalik tanaw lamang, ano po, yung isang napakahalagang paalaala at mahalagang principle. Ano po yon? Yung sinabi po natin that the quality of our decisions determines the quality of our life. Naniniwala ho ba tayo doon? Yung klase ng desisyong pipiliin at ginagawa natin, ito ang nagdidetermina ng magiging buhay natin. Totoo naman po yun. Di po ba? Naalala ko yung sinabi ng isang pastor nung ako'y nag-aaral. Hindi ko makalimutan. Ang sabi niya, your choices today, our decisions today, are determinant factors of what we will become tomorrow. Kung ano daw yung pinipili natin ngayon, kung paano ka mag-decide ngayon, ito daw ang magiging determining factor kung ano ang mangyayari sa iyo pagdating ng panahon. Kaya po pwede nating i-conclude that our decisions, di po ba? We make our decisions, and our decisions end up making us. Tayo gumagawa ng desisyon, pero kung ano yung dinicide at pinili natin, iyon naman ang gagawa at magdidetermina kung ano ang mangyayari sa atin sa kinabukasan. Kaya mag-ingat tayo sa desisyon. Ito yung pinag-aaralan natin. Dapat meron na tayo kagad desisyon. Hindi doon sa moment na nandun tayo sa sitwasyong kinakaharap natin. Kasi most likely madadala ka ng damdamin. Most likely madadala ka ng pressure. Most likely madadala ka ng temptation. That's why it is so important that we pre-decide. Kaya naalala natin mga kaibigan, gumawa tayo nung tawag dito, nung parang pinaka-caption, when faced with, naalala ba ninyo yun, yung first time na tinalakay natin, yung introductory message natin, when faced with a certain situation, whatever situation you will face, I have pre-decided to blank. Dapat meron tayong ganun eh. Kapag naharap ako sa ganitong sitwasyon, meron na akong desisyon na ito ang aking gagawin. Napakahalaga po niyan. Napakahalaga. Because the quality of our decision is the key to our spiritual strength. Lahat tayo gusto natin maging matatag at maging malakas spiritually. Amen? Pero hindi ibig sabihin gusto mong maging matatag at malakas spiritually, malakas spiritually ka ngayon. Pero lahat tayo bilang mananampalataya gusto natin. Ito pong bagay na ito, mga kaibigan, itong quality na ito, itong dapat na matutunan natin ito, mga kaibigan, ito po ang susi para tayo ay magkaroon, mga kaibigan, ng ministry impact. Para magkaroon tayo ng impact sa ministry. Para lumakas ang ating katawan at mabuhay tayo ng mahaba. Para magkaroon tayo ng maayos na relationship sa ating mga mahal sa buhay. Yung relationship intimacy. Financial, mga kaibigan, freedom. Yung desisyon na gagawain natin, ito ang magdidetermina kung anong magiging kalalagayan natin. Materially.
Ikaw ba ay mababaon sa utang? Ikaw ba ay magiging alipin ng utang o ikay magiging financially free? Ibig sabihin, hindi ka mababaon sa utang. Pag nagkamali ka ng desisyon, naalala niyo yung ginawa nating halimbawa? Kapag mahilig ka sa sale, puro ka add to cart, add to cart, add to cart. Diba? At lahat na makita mo, dahil 200 pesos lang naman, na pambira sa lahat ng 200 pesos, mga kaibigan, every time na nagkakaroon ng sale, katulad ng July 7, sino po sa inyo ang nag-add to cart at nag-check out? Magugulat po kayo, sunod-sunod po yan. Kung akala mo na 200 lang, lalong-lalo na kapag kayo nagpe-pay later pa. Naku po. Tsaka naman sa ano. Hindi mo alam, mga kaibigan, 20 pala ang in-pay later mo. Magugulat. Kapag dating ng susunod na buwan, pambira, ba't ganito kalaki? Ayun. Yun na po. Decision making. It is so important. Even in accomplishing our goals. Napakahalaga po nito. Tandaan po natin, ang magiging maayos na kinabukasan natin, always remember this, hindi po nakabase sa appearance. Yung pagiging matagumpay na mananampalataya natin, hindi nakabase sa ganda ng damit natin every Sunday. Bagaman okay na maganda at nag-aayos tayo every Sunday. Pero hindi nakabase sa appearance, hindi nakabase sa background, kung ikaw ba ay galing sa pamilyang mayaman. Hindi nakabase, mga kaibigan, sa edukasyon, kung ikaw ba ay nakapagtapos o hindi nakapagtapos. Hindi nakabase sa financial status. Ito po ay nakabase, mga kaibigan, sa paggawa natin ng desisyon. Kaya ngayon pong umaga pong ito, ang pangalawa na atin pong pag-aaralan, pangalawang bagay na kailangang pagdesisyonan natin ngayon pa lang, ay may kinalaman, mga kaibigan, sa consistency. Pre-decide that I will be consistent. I will be consistent. I hope dumating ang pagkakataon, masasabi natin sa tulong ng ating Panginoon that I am consistent. Maniwala po kayo sa hindi, ito pong quality na ito, yung pagiging consistent, hindi man natin ito masyadong binibigyan ng pagpapahalaga, but consistency has a big impact sa magiging buhay natin. Hindi lang bilang mananampalataya, kung hindi bilang isang tao. Alam po niyo, ang problema nating mga tao, tayong lahat, regardless kung Christians o hindi. Ang problema po natin, mga kaibigan, o struggles natin sa buhay natin, actually is not starting. Hindi yung pagsisimula. Magaling tayo magsimula. Amen? Okay tayo magsimula. Ang problema natin is not starting. Alam niyo kung ano, it is staying, yung pananatili. Aminin natin. Sino sa inyo may problemang ganun? It is not starting to be part of a ministry. Gusto natin yun eh. Ang problema natin, mga kaibigan, paano natin tong itutuloy? Yung pananatili doon sa ministry, doon sa gusto nating gawain na alam nating kalooban ng ating Panginoon. Maraming mga tao nagsisimula with excitement. Sino sa atin dito ang nagsimula? Hindi man sa church o maging sa hanap buhay pag-aaral. Naalala ko tuloy, mga kasisimula lang ng pasukan. Matagal na ako hindi nag-aaral, hindi na po ako pumapasok sa eskwelahan. Pero naalala ko nung estudyante ako, bago dumating, mga kaibigan ng school year, excited ako. Kasi bago sapatos, bago uniform, bago bag. Di ba, gusto ko yung amoy ng eraser na bago. Naalala ko yun. Naalala ko, inaamoy-amoy ko pa. Di ba, amoy ng bagong papel. Excited akong pumasok. Ang problema, mga kaibigan, yung excitement kong pumasok, habang tumatagal ng konti, nadadagdagan ng linggo, ayoko nang pumasok bandang uli. Hindi ko problema yung excitement. Ang problema ko yung pagpapatuloy. Yung pagpapanatili, mga kaibigan, ng excitement. Ibo ba? Ganyan po tayo. Naalala rin natin, kung magiging honest tayo, nung una tayo naging mananampalataya. Amen? Di ba, bumili pa tayo ng Bible? Ay, gusto ko yung Bible na ganito. Gusto ko yung pambabae, gusto ko yung leather. Gusto ko yung medyo maliit lang, wag yung masyadong malaki. Iba-iba mga preferences natin eh.
Pero naalala po ba ninyo, nung nagsimula tayo, na nagbumili pa tayo ng Bible, sabi ko, babasahin ko to, bumili ka pa ng marker, bumili ka pa ng kung ano-ano. Di po ba? Nagamit mo naman nung unang mga buwan. Pero be honest, doon sa excitement na naramdaman natin dati, kamusta ngayon? Excited ka pa ba? Yung Bible na, di po ba, nilagyan mo pa ng pangalan mo, nilagyan mo pa ng date, kung ano-ano pa, mga ginawa mo, pinaglalagay mo. Binabasa mo pa ba? Babasa ka pa ba? Excited tayo mag-pray. Dumating tayo sa ganun eh. Excited tayo mag-daily devotion. Excited tayo maging part of the ministry. Pero ang tanong, kamusta ngayon? Excited ka pa ba o nawala na? Alam po niyo yung problema doon? Consistency. O wag muna doon. Pastor naman, puro naman spiritual. O di wag muna. Yung excitement mong mag-exercise. Yung iba sa atin, bumili pa ng sapatos eh. Iba sa atin, mga kaibigan, pambira, palagay ko yung nakadagdag mga kaibigan ng utang natin sa Shopee eh. Kasi gusto ko bagong gear. Gusto ko meron akong cap. Gusto ko meron akong short yung maganda. Gusto ko meron akong, di ba? Kung ano-ano mga pinagbibili natin. Aba, nung unang saltada natin mga kaibigan, di ba? Pambira, jogging tayo. Iba, nagpupunta pa ng gym. Meron pang wristband, merong headband. Lahat, may gym bag. Di ba? Excited tayo. Pero ang tanong natin mga kaibigan, kamusta ngayon? Andun pa ba? Kamusta yung gym bag natin? Baka inaalikabukan na. Kamusta yung mga sapatos natin? Baka mamaya nandun na lang. Nakatambak na lang. Hindi na natin pinapansin. Wala na yung excitement. The problem is consistency. Hindi yung desire. Kundi kung magiging totoo tayo sa sarili natin, ang problema natin is consistency. Iyan ang kailangan natin. Sa buhay natin bilang mga mananampalataya, tandaan natin to, ang Diyos ay hindi interesado sa magandang simula. God is not interested in a good beginning. Ang desire at ang nakalulugod sa Diyos is yung faithful consistency. Pagiging consistent natin. Bakit mahalaga mga kaibigan ang pagiging consistent? Bakit mahalaga itong topic? Bakit hindi natin ito dapat baliwalain? Bakit kailangan ko itong pakinggan? Bakit kailangan ko itong isapamuhay? Kasi ito po ang katotohanan. Kung gusto mo maging isang successful na Kristiyano, hindi yan nakukuha sa desire at prayer lang. Magpe-pray ako, Lord, gusto kong maging matatag. Hindi ibig sabihin nag-pray ka ng ganon, magiging successful at magiging matatag na Kristiyano ka. You need to be consistent. Kung gusto mo, mga kaibigan, maging faithful parent, maging maayos na magulang sa iyong anak, hindi po pwedeng tagabigay ka lang. Hindi, magiging consistent ka sa pagiging mabuting magulang sa iyong anak. Hindi sa isang bahagi lang ng pagiging magulang, kundi maging sa ibang mga aspeto ng pagiging magulang natin. Gusto natin maging isang mabuti at successful na asawa, you need to be consistent. Hindi mga kaibigan, hindi po ba, nung kasal tayo, bago tayo kasal, napaka-sweet natin pagkatapos na wala na. Hindi po pwede mga kaibigan na tuwing anniversary lang natin, once a year, o pag birthday lang ng asawa natin, dun tayo sweet. Hindi po pwede na kung gusto natin ma-develop ang relationship natin sa ating mga asawa, kakausapin mo ang asawa mo mga kaibigan ng minsan sa loob ng isang linggo. Hindi po pwede. Kailangan yung conversation, yung pakipag-usap, dapat magiging consistent. Napakahalaga ng consistency. We need to be consistent in what we are doing. You know why? Ito po ang principle. Ito, tandaan nyo to. The principle. Successful people, sa anumang larangan, tatrabaho ka man, asawa, spiritual na buhay, mananampalataya, tandaan po nyo ito, very important principle. Successful people do consistently what other people do occasionally. Ang pagkakaiba ng successful people doon sa mga taong nag-desire maging successful, alam nyo kung ano? Consistency. Yung mga successful na mga atleta, consistent mag-practice.
Pero yung gustong maging maayos at successful na atleta na hindi consistent, hindi naging champion. Amen? Amen? Consistency. Ilapat natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Mahalaga na maging consistent. Hindi po pwede na gusto mong may mangyari at magbago sa buhay mo sa kung anumang larangan ng buhay natin, pero gagawin mo lang occasionally, ay hindi uubra. It will never, ever work. Tandaan natin, we are not what we do by occasional repetition. It is what we do consistently. Hindi po pwede yung paminsan-minsan. Diba? May kantang ganun paminsan-minsan laang. Hindi po pwedeng paminsan-minsan laang. Kung gusto nating may mangyari sa buhay natin, gawin mo consistently. Hindi ka lalago kapag inconsistent ka at paminsan-minsan ka lang kung kailan mo lang gustong umattend ng church. Hindi ka lalago. Kapag feel ko, kapag maganda gising ko, pag hindi ako napuyat, pag hindi umaaraw, kapag hindi umuulan, kapag malamig, yun, okay. Pag walang kasabay na schedule, tsaka na lang ako pupunta. Ay, kapag gano'n ang pananaw mo, hindi ka lalago. Hindi ka lalago. Ako na nagsasabi, Pastor, masyado ka naman judgmental. Hindi ako judgmental, realistic lang tayo. Kasi marami mga mananampalataya gustong lumago, walang ginagawang paraan eh. Tapos darating ang pagkakataon, mga kaibigan, biglang wala na akong pag-asa, ba't ganito buhay ko? Ba't ganito, hanggang ganito na lang? Hindi hanggang ganyan ka na lang. Pinili nating maging ganun kasi ayaw mong gumawa ng paraan. Ay, kung gusto mong maging maayos ang buhay mo, at meron kang gagawing paraan, eto yon. You need to pre-decide. I am consistent by the grace of God. I am consistent by the grace of God. Sa sarili ko, by myself, I cannot do it. I can never be consistent. Again, the spirit is willing, but the flesh is weak. I can never be consistent by myself. But by God's grace, I can be consistent sa tulong ng ating Panginoon. Amen? Be consistent. Ito po yung pag-aaralan natin ngayon. Ito yung reason kung bakit si Paul, inihalin tulad niya ang Christian life sa isang takbuhan. Hindi sprint, hindi pabilisan, kundi isang takbuhan, parang race, na kailangan makarating ka sa finish line. And by the way, ayokong maging spoiler, pero isang araw mga kaibigan, maintindihan nyo, dahil meron tayong gagawing isang proyekto ng FMMM natin, na ngayon pa lang gusto ko nang ipag-pray natin, gusto ko maging part ng bawat sa atin, at part yan ng ating, may magandang aral doon sa pagiging isang mananampalataya ng bawat isa sa atin. Kaya, I hope, maging blessings natin, how to be consistent. How to be consistent. Are you consistent? Kung ang sagot ninyo, Pastor, hindi. Itong pag-aaralan natin ngayon. Huwag naman kayo masasaktan. Mukhang ako yata yung pinatatamaan ni Pastor. Huwag kayo mag-alala, tayong lahat may mga inconsistencies. Bira, baka yung iba sa atin, sinasabi natin, pambira naman si Pastor, inconsistency. Mukhang yayariin yata ako ng mensahe ngayon. Mukhang ako yata ang magiging parang target ng mensahe ngayon. Okay, target ho tayong lahat. At wag sumama at wag maging mabigat ang kalooban natin. Bakit? Sapagkat gusto ng Panginoong makita natin yung sitwasyon natin kasi yan ang source ng problema natin. Dahilan kung bakit tayo depressed at dahilan kung bakit tayo frustrated sa buhay natin bilang mananampalataya, ito po'y isang dahilan. Kaya kailangan nating pag-aralan at tukuyin po natin ito. Kasi gusto ng Panginoong ipakita sa atin yung root of the problem. Bakit tayo madalas frustrated sa sarili natin? Bakit ang diablo ganun? Ba't parang hindi ako makapagtagumpay? Bakit parang yung buhay ko parang hawak na ako sa leeg ng kaaway na hindi na ako makaalis? Kaya ang pinakasusi po dito is honesty. Okay? Honesty. Kaya mo mangusap sa atin ng Holy Spirit. Ano po?
At kung ano man yung bahagi ng buhay natin na may inconsistency, I hope mailapat natin ito sa buhay natin ngayon. Ang inconsistency ba natin ay, banggitin na natin, ano? It's either sa, ano bang bagay na ito? Diet ba? Diet. Okay. Baka may problema tayo sa pagkain natin. Gusto kong pumayat, pero di ko magawa. Gusto kong maging malusog, pero ba't hindi ko magawa? Okay? Ang problema ba natin, ang isa sa pinoproblema natin is inconsistent tayo sa ating exercise. Hindi ko alam. Reading the Bible and praying devotion, having our devotion. Ang inconsistency ba natin ay may kinalaman sa time? Time, oras. Filipino time. Yung oras na yan, Pastor, yan ang napakalaking problema ko. Kasi pag meron kaming pinag-usapang oras, doon pa lang ako maghahanda. May mga taong ganun, ang problema oras eh. Di ba? Hindi tayo consistent sa oras natin. Lagi na lang tayong hinahantay. Lagi na lang tayong late sa lahat ng ginagawa natin. Then all of a sudden, magiging dahilan para sabihin natin na, bakit ganun? Lagi na lang ako nakikita. Lagi na lang ako. Mga kaibigan, baka meron tayong bagay na kailangang ayusin. Baka inconsistent tayo sa mga pangako natin sa ating mga mahal sa buhay at maging sa pangako natin sa Diyos. Saan tayo inconsistent? Bago po natin ibigay yung tatlo na pag-aaralan natin ngayon, mabilis lang naman itong pag-aaral natin, katulad ng lagi kong sinasabi. Gusto kong sabihin ninyo sa sarili nyo, with God's help, I am consistent. Kung ano man yung mga inconsistencies natin, ano mang larangan, with God's help, I am consistent. With God's help. Sa tulong mo, Panginoon. Number 1, paano natin magagawa? Tulong po ito. Subukan lang naman po ninyo. Ano po? Gawain po nating i-apply sa ating pang-araw-araw. Kasi kapag natutunan nating i-apply, magugulat po tayo, makikita natin ang result. Unti-unti, yung consistency nangyayari na sa buhay natin. Number 1, napakasimple ng mga bagay, pero madalas nababaliwala natin, have a purpose. Lagi naman ako may ganun, Pastor. Pero paliwanag natin, have a purpose. Start with the why. Bakit? Bakit? Bakit ko gagawain ang bagay na gagawain ko? Bakit ako mag-e-exercise? Bakit ako magbabasa ng Bible? Ba't ako magpe-pray? Ba't ako magiging part ng ministry? You need to determine the purpose. Know your why. Ang banal na kasulatan po, meron pong sinasabi patungkol dyan, sa purpose. Ano ang sabi natin mga kaibigan ng Proverbs chapter 29 verse number 18? Tingnan nyo ang sabi ng banal na kasulatan. Pamilyar na mga talata. Ang sabi ng talata mga kaibigan, where there is no vision, ano sabi? The people perish. Kapag wala ka raw pangitain, kapag wala kang layunin, pag wala kang direksyon, kapag wala kang tinatarget, kapag wala kang tunay na dahilan sa ginagawa mo, walang mangyayari, hindi maglalast. Hindi magkakaroon ng pagbabago at hindi natin mararating yung mga bagay na gusto nating marating. Ngayon, kailangan meron tayong maintindihan patungkol sa layunin, patungkol sa purpose. Merong 2 levels ang purpose. 2 levels. Ang layunin sa buhay. Ano-ano po itong 2 level nito? Una, yung tinatawag nating shallow purpose. Marami po sa atin, may layunin naman tayo sa lahat ng ating ginagawa. Kaya lang ang problema natin, masyadong mababaw yung layunin. Ngayon, yung pangalawang level, at ito po yung gusto kong matutunan sana natin, yung lahat ng mga purposes natin, wag lang nating hayaang mababaw. Dapat malalim. Kasi yun ang magiging susi for you to be consistent. Ang purposes natin dapat maging malalim. Okay? Ang shallow na layunin, ang motivating factor is just desire. 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 Pero yung deep, ang motivating factor is devotion. You will be devoted
Kasi malalim eh. Alam niyo, yan ang pagkakaiba at yan ang dahilan kung bakit ang New Year's resolution madalas hindi nagwo-work. Amen? Bakit? Kasi yung desire mo lang yun. Ay, desire kong maging desire kong umabot sa ganitong timbang. Desire ko na yung double XL na damit ko magiging large. Pag desire lang, okay sa umpisa, pero habang tumatagal, wala na yan. Hindi yan long lasting. Masyado mababaw eh. Laliman mo ng konti. Okay? Ang challenge po natin sa bawat sa atin na ito, palalimin mo ang purpose. Deepen your why. Huwag mababaw na why. Deepen your purpose. Deepen the reason why we want to be consistent. Bakit ako magiging consistent sa bahaging ito ng buhay ko? Dapat malalim ang dahilan. Huwag mababaw na dahilan. Bigyan ko po kayo ng magandang halimbawa para makarelate ang bawat isa po sa atin. Like for example, ang desire natin, I want to be closer to God. Gusto ko maging malapit sa Diyos. Gusto ho ba ninyo maging malapit sa Diyos? Amen? Mga members ng church, mga mananampalataya, isa po ba yan sa desire natin maging malapit sa ating Panginoong Diyos? Alam po ba ninyo na yung desire na yon may malalim at may mababaw na dahilan? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Mababaw na layunin, mababaw na dahilan, mababaw na why, mababaw na purpose. Gusto ko maging malapit sa Diyos. Bakit? Kasi ito yung tamang bagay na dapat gawain eh. Yan ang sabi ng Bible eh. Yan kasi yung tinuturo ni pastor, linggo-linggo na lang, sinasabi niya, di ba, maging malapit tayo sa Diyos, maging malapit tayo sa Diyos. Pangalawa, ayoko kasi mabansag ng backslider eh. Kasi kapag hindi ako malapit sa Diyos, ang laging sa akin, backslider daw ako. Pag hindi ako nakikita palagi, nawawala ako palagi, pag inconsistent ako, ang tingin sa akin ng iba, layo ko sa Diyos, backslider ako. Ayoko ma-label na backslider. Okay naman magandang layunin, kasi totoo naman, tama naman, yun ang itinuturo ng Bible. Ang pangit naman na kung meron kang gustong tawag sa'yo, backslider. Walang may gustong matawag na backslider. Kaya lang kapag yun lang ang layunin natin, maniwala po kayo sa hindi mababaw. Kasi darating ang pagkakataon, pag ganun lang ka shallow, ang reason bakit natin ginagawa, darating ang pagkakataon, tatamarin ka uli. Wawalan ka ng focus, babalik ka uli sa dati kasi masyadong mababaw. Ang suggestion ko, make it more deeper. Make it deeper. Gusto ko maging consistent. Gusto ko maging malapit ang aking relasyon sa Diyos. Bakit? Bakit? Kasi sawa na ako sa isang buhay na sala sa lamig, sala sa init. Hindi lang para hindi matawag na backslider. Hindi lang dahil sa ito'y tamang gawain. Kundi dapat dumating sa pagkakataon, sawa na ako sa isang buhay na nagbabalat kayo. Sawa na ako sa isang buhay na ngayon okay ako, pero maya-maya hindi na okay. Sunday, malalim ako. Pero pagdating ng Lunes, malayo na naman ako sa Diyos. Dapat malalim. Amen? Yun ang malalim. Pwede kasi nasa ibabaw lang eh. Pag yun lang, mga kaibigan, walang magpupush sa'yo to be consistent. Pero kapag sinabi mo, ayoko na ng ganitong buhay. Sa harap ng maraming tao, okay ako. Pagdating ng araw ng linggo, nakikita ko ng iba, ang tingin nila, okay ako. Pero deep inside sa buhay ko, ang feeling ko, ang layo ko sa Diyos. At niloloko ko ang Diyos at niloloko ko sarili ko. Alam po nyo, kapag ganun ang ating dahilan, mas malalim, saan po ninyo mga kaibigan, it will help you to be consistent. Kasi meron kang dahilan at meron kang layunin na hindi basta-basta. Hindi lang para masabi ng iba. Attend ako ng church para hindi ako matawag na backslider. Pero alam po ba niyo na maraming consistent na nasa gawain ng Diyos, part ng ministry, pero backslider pa rin? Amen? May ginagamit ng Diyos, very visible, may ginagawa, tumatayo sa pulpit, and yet ang puso malayo sa Diyos. Kasi ang kanyang layunin, kaya niya ginagawa yung para lang hindi ako matawag na backslider. Ang babaw kasi. Make it deeper. Have a purpose. Deeper purpose why you want to be consistent.
I want to be a better husband. Yan ang desire mo? I want to be a better husband. I want to be a better wife. I want to be a better child. I want to be a better parent. Anong dahilan mo? What's your why? Ang po pwedeng isa sa mga reasons natin, shallow. Shallow why? Kasi yung asawa ko bunganga ng bunganga. Para naman tumigil na yung bunganga ng asawa ko. Wala na ako narinig kundi pagkagising ko pa lang sa umaga, ikaw ganyan. Para tumigil na nga yung bunganga ng asawa. Sige na nga, gagawin ko na nga. O ano nga yung inuutos niya, susundin ko na nga. Ilan ba ang dahilan mo kaya ka magiging mabait na asawa? Kaya ka magiging mabuting asawa. Kasi gusto mo, tumahimik na ang buhay mo. Ay sige na nga, magiging mabuting magulang na ako para hindi na ako kinukulit ng mga anak ko. Ang kukulit ng anak ko. Sige na nga. Ganun lang. Babaw nun. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi darating ang pagkat mapupuno ka. Kasi ang tao, you can never please your wife forever. May mga pagkakataon, gagawin mo na yung best mo, pero may mga pagkakataon, yung mga taong ginagawaan mo ng mabuti, hindi ka pa rin ma-appreciate eh. Kaya dati kang pagkakataon, mga kaibigan, alam po ninyo mangyayari, titigil ka, magugulat ka mga kaibigan, mag-aaway na lang kayo, bubulyawan mo na lang ang mga anak mo. Di kayo magkakaintindihan ng asawa mo, bakit? Kasi yun lang kasi ang layunin bakit mo ginagawa yung mabuti. Nakukuha po ninyo? Masyadong shallow. Pwede naman yon, kaya lang kapag dun nga lang, hindi ka magiging consistent. Darating ang pagkakataon, titigil ka rin. Make it deeper. Make a deeper purpose. Know your why. Ano ba yung mas malalim na dahilan? Malalim na dahilan? Magiging mabuting asawa ko. Magiging mabuting magulang ako. Why? Because I want to honor God by loving my wife, by loving my husband, by loving my children. Kasi gusto kong i-honor ang Panginoon sa pamamagitan ng pagiging isang mabuting anak. Kasi ang sabi ng Panginoon, siya mismo ang nagsabi, honor thy father and thy mother. Hindi lang tatay ko, hindi lang yung asawa ko, kundi sa lahat ng bagay na ginagawa ko, ang magiging dahilan kung bakit ko gagawin ay para sa Diyos. Naalala po ninyo mga kaibigan ng Ephesians chapter 5. That's the principle behind Ephesians chapter 5. Husbands, love your wives even as Christ loved the church and gave Himself for it. Pag inalis mo ang Diyos, sa layunin mo, mababaw. Pero kapag lagi mong isinasama ang Diyos, lalalim. Ang sabi ng banang kasulatan, mga asawang babae, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Sige na nga, susundin ko na nga yung asawa kasi meron akong gustong ipabili. Para mabilhan naman niya ako ng gusto ko. Mababaw na dahilan yun ha. Paano pag hindi ka binilan? Ay di away na, hindi ka na magpapasubmit. Pero kapag ang malalim na dahilan, utos ng Panginoon eh. I want to honor God by submitting to my husband. Alam po ninyo, may bigay o wala, you will still submit. At magiging maganda ang pakiramdam mo sa pagsasubmit, hindi mo isusumbat sa asawa mo. You know why? Kasi mga kaibigan, you are pleasing the Lord eh. And the Lord is pleased with you. And the Lord will bless you in return. Amen? Gagalang ko, magulang ko. Bakit? Kasi yun nga, parang ganun din. Meron kasi akong gustong ipabili. Huwag ganun lang. Mababaw. Laliman mo. Kasi utos ng Panginoon. Kasi kapag natutunan kong sumunod sa mga magulang ko, I am honoring God. Amen? What's your why? Lahat tayo may dahilan sa ginagawa natin. Pero bakit ang nagiging problema natin? Maganda naman ang layunin natin, pero ba't hindi nagtatagal? Ba't hindi tayo nagiging consistent? Kasi marami sa mga dahilan natin masyadong shallow. Too shallow. Deepen your why. Deepen your purpose. I want financial stability.
Gusto kong maging mayaman, gusto kong kumita ng pera. Bakit? Para makabili ako ng Louis Vuitton. Para makabili ako ng sasakyan. Para makabili ako ng lahat ng mga bagay na meron yung kaibigan ko at yung mga tao nakikita ko sa social media. Hindi po masamang bumili. Pero kapag iyon lang, too shallow. Pag ganun lang ang dahilan mo, dadating ang pagkakataon, magiging mayabang ka pa. Di ba? Marami mga tao naging mayabang eh. Kasi mababaw ang dahilan. Amen? Make it deeper. Bakit gusto ko ng financial stability? Bakit? Kasi gusto ko ng financial freedom. Ayokong maging alipin ng utang. Amen? Bakit gusto ko magkaroon ng financial blessings? Kasi ayoko lang na mabibili ko kung ano yung gusto ko. Ang isa sa pinakamalalim, gusto ko maging pagpapala sa iba. Gusto kong maging isang mabuting katiwala ng mga pagpapalang ibinigay ng Panginoon. I want to be generous in my giving. I want to be a faithful steward. Gusto kong maging kabahagi kasi ng gawain ng Diyos, yung makapag-a-advance ng kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi lang yung para sa sarili ko. Pag para sa sarili natin, mga kaibigan, medyo mababaw yon. Ang result nun, mga kaibigan, lagi magiging negative din. Pero kapag may malalim, pagpapahalagahan mo, magiging consistent ka sa lahat ng ginagawa mo. At yung isip mo, yung mga bagay na ginagawa mo, magiging kalugod-lugod sa Diyos at hindi matatapos ang kaligayahan natin at yung contentment ng ating mga buhay. Kasi tama eh. Tama eh. Mentras yumayaman ka, hindi ka yumayabang. Kundi mentras yumayaman ka, mas lalo kang nagiging mababa. Hindi ka nagiging matapobre, hindi bumababa ang tingin mo sa kapwa mo kung hindi natututo kang tumulong. Natututo tayo maging mabuting katiwala ng mga pagpapala ng ating Panginoon. That's the deeper why. Bakit kailangan kong i-quit ang mga bad habits? But kung ako'y merong bisyo, ba't ko kailangan i-quit? Ba't kailangan kong isuko sa Diyos? Bakit? Kasi pastor, napansin ko yung mga nagbibisyo, tumatanda ka agad eh. Kaya yung kumulubot yung mukha ko, kaya titigil ko na. Okay din naman, pero mababaw ano? Bakit mo bakit ako titigil? Pastor, kasi pag hindi, iikli buhay ko. Okay din naman, sino bang gustong umikli buhay? Pero di ba mas maganda, may malalim na dahilan? Bakit ko'y titigil? Ba't ko'y give up? Ba't ako hindi magpapaalipin sa bisyo na alam kong hindi kalooban ng Diyos? Bakit? Kasi I want to honor God with my body because my body, according to the Bible, is the temple of the Holy Spirit. And I will not do anything that will destroy the temple of God. Sa Diyos to eh. Pangalawa, gusto ko maging mabuting halimbawa sa iba. Hindi lang yung dahil kukulubot yung aking mukha. Hindi. Kasi gusto ko na yung mga taong nakakakilala sa akin, yung anak ko, yung kapatid ko, yung mga kasamahan ko sa church na nakakakilala sa akin, magiging mabuting patotoo ko. At alam ko na kapag nagpatuloy ako sa maling ginagawa ko, hindi ako magiging mabuting patotoo at hindi ko ma-honor ang ating Panginoon. And therefore, I will stop it. Pag malalim ang dahilan natin, magiging consistent ka kasi merong greater purpose. Don't be shallow sa mga layunin. Bakit natin ginagawa ang ginagawa natin? Parang yung dalawang mason na gumagawa sa isang simbahan. Dalawang mason, tinanong. Ang sabi mo mga kaibigan, anong ginagawa mo? Sabi doon sa mason, eto, naglalagay ng nagsasalansan ng mga hollow blocks. O yun yung isang sagot. Ang sinasabi niyang dahilan, ano ginagawa niya? Kasi nagsasalansan ako ng hollow blocks.
Yung isang mason, the same question, pero ang sagot niya, ang tanong sa kanya, anong ginagawa mo? Nagtatayo ako ng simbahan. Pareho ng ginagawa, pero magkaiba ng iba ang dating, ano? Yung isa, simple, naglalagay ako ng hollow blocks. Ano ginagawa niya? Ito, naglalagay ng hollow blocks. Pero yung isa, ang sagot niya, gumagawa ako ng simbahan. Greater purpose. Iba, no? Kasi kapag naglalagay ka na ng hollow blocks, okay lang yan, kahit ganyan yan. Matatakpan ng palatada yan eh. Pero kapag ang sa isip mo at ang layo, hindi, nagtatayo kami ng simbahan. May bigat, ano? Know your purpose. Mababaw ba ang layunin natin? Kaya hindi tayo maging consistent? Make it deeper. Magiging consistent ka. Tutulungan ka nito para maging consistent. Kaya ito po magandang paalala. Before asking, what should I do? Ano bang gagawin ko? Pupunta ako sa church. Magiging part ako ng ministry. Gagawin ko itong mabuting bagay nito. Instead of asking first, what should I do? First ask, why am I doing it? At palalimin mo yung dahilan. Matutulungan ka nun to be consistent. Tandaan natin, etong principle, puro principles po ito. I-apply po natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. This is a very important principle. When you know your why, you will find a way to be consistent, to do it. Regardless kung ano man ang sitwasyon, regardless kung mahirap man, regardless kung may struggle man, regardless kung may temptation man, because I know my why. I will be consistent. I will find a way. Kasi alam ko ang tunay na dahilan. Deepen your purpose. Amen? What's your purpose? Malalim ba? O mababaw? Kapag mababaw, hindi ka magiging consistent. Gumawa ka ng isang mas malalim na dahilan. It will help you to be consistent. Isama mo palagi ang Diyos. Kasi doon nagiging malalim. Kapag kasama ang Diyos, hindi lang puro sarili. Pangalawa, second word na makakatulong mga kaibigan for us to be consistent is not only the word purpose, but second word is preparation. Preparation. Plan to fail. Pastor, ba't parang counterintuitive? Bakit plan to fail? Wala namang gustong mag-fail Pastor. Pambira naman, bakit plan to fail? Sana po, tingin muna po, paliwanag po natin ano ba ibig sabihin natin nung sabihin nating plan to fail. Hindi po natin sinasabing, sige, magplano kayong maging failure kayo. Hindi po. Gusto nga nating maging maayos Diba? So meron pong ibig sabihin po yung gusto nating sabihin. Ito po, mga kaibigan, yung talata na gusto kong gamitin dyan sa bahagi pong yan. Proverbs 24 verse number 16. Tignan nyo ang sabi ng Bible. Ang sabi ng banal na kasulatan, for a just man, anong sabi? Falleth, ilang beses? 7 times, and riseth up again. Diba? Ang ganda na sinasabi ng talata. A just man falleth, bumabagsak, ng 7 beses, pero hindi nananatiling nakabagsak, kundi tumatayo uli. Meron pang isang talata, Daniel chapter 6 verse number 10, ang ganda. Ang ganda po nung halimbawa ni Daniel. Tingnan niyo ang sabi ng talata, Daniel chapter 6 verse number 10, ang sabi po, now when Daniel knew that the writing was signed, ito po yung pagkakataon na nilagay si Daniel matit sa alanganin ng mga naiinggit sa kanya. Kasi among many presidents, siya po mga kaibigan ang pinili nung hari during his time. Nainggit sa kanya. Naghanap sila mga kaibigan ng maipupula kay Daniel. Walang batik si Daniel. Ibig sabihin, tinignan yung, ano lang po ito, yung kinukumpara lang natin, nilalagay lang natin sa kalalagayan natin ngayon. Ba tinignan mga kaibigan yung FB account? Ba walang malicious na kahit na anumang pinost? Sa panahon natin to Ibig sabihin, tinignan lahat, kanyang paraan, pagsasalita, kinikilos, pamamalakad. Ba, nakita nung kanyang mga kaawit na iinggit, ba wala kami makita. Flawless.
Naisip nung kanyang mga kaaway. Pero may makikita tayo at makakahanap tayo ng butas dun sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kasi alam nila na itong si si Daniel was consistent in his prayer life. 3 beses Ito yung sabi ng talata. Now when Daniel knew that the writing was signed, kasi ang sabi, pag may mahuli sa loob ng 3 araw na magpe-pray sa ibang Diyos, maliban dito sa hari, ipuhulog natin sa lion's den. Yun. Ito yung context. So nung napatupad yung batas ni King Darius, ang sabi po ng talata, when he knew that the writing was signed, he went into his house, his windows being open in his chambers toward Jerusalem. He kneeled upon his feet. Ano sabi? 3 times a day. 3 times a day. And prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. Katulad ng kanyang ginagawa regularly, katulad ng kanyang ginagawa consistently. Ito po, tanong. Walang nakasulat Pero tanungin ko po kayo. Yung honest, answer lang ninyo sa inyong mga sarili. Sa tingin ninyo, ang sabi kasi ng Bible, si Daniel, pagkatapos niyang marinig, bumalik sa kanyang kwarto, lumuhod, tumingin patungo doon sa Jerusalem, kung saan yung destinasyon ng Jerusalem, ng templo, at nanalangin ng 3 beses katulad ng kanyang nakaugalian at consistently ginagawa. Tanungin ko kayo, sa tingin ninyo, mga kaibigan, Daniel never missed even 1 prayer sa buhay niya? Tingin niyo. Si Daniel kaya, ni 1 beses, 3 beses sa loob ng isang araw, pagbagay, umaga, tanghali, gabi. Si Daniel kaya, mga kaibigan, all throughout his life, umaga, tanghali, gabi, lagi siya nagpe-pray. Tingin niyo, wala siyang na-miss ni isa? Tingin niyo. Wala kaya siyang na-miss ni isa? Ha? Gusto ko sabihin, tao po yun. Hindi naman siya ang boss Naranasan na po ba niyong mamasukan? Naranasan natin maging empleyado. Kahit meron kang gustong gawin, pag tinawag ka ng boss mo, hindi mo magagawa. Amen? Amen? Kaya ako naniniwala, being isang tao, si Daniel, nandun yung kanyang desire, pero I'm sure dumating din sa hindi ko sinasabing madalas. Pero ang sabi kasi ng Bible, as he did aforetime, he was consistent. But it doesn't mean na naging perfect, mga kaibigan. Ang strict. Na ni 1 beses sa loob ng 1 araw, hindi siya nakamiss ng kahit isa. Bakit po natin ginawang halimbawa? Ito kasi ang problema nating mga mananampalataya. Kaya maraming mga mananampalatayang inconsistent kasi meron tayong mindset o thinking na ganito. All or nothing. All or nothing mindset. Anong ibig sabihin? Pag bumagsak tayo ng 1 beses, ang tingin natin, failure na ako. Pag hindi tayo nakagawa ng isang bagay, ang tingin natin, ano pang saysay, na-miss ko na. Hindi na ako consistent and therefore, I am a failure, ganito na lang, tatanggapin ko na lang na ganito na lang ako. Paalaala, always remember this important principle once again. Tandaan natin to. Being consistent isn't the same as being perfect. Pag sinabing consistent, hindi ibig sabihin walang sablay. Again, a just man, ano sabi? Falleth 7 times and riseth up again. Ang pagiging consistent, nagkakamali, pumapalpak, nakakamiss ng bagay na dapat niyang gawin pero hindi siya nananatiling ganun. Tumatayo siya uli at nagpapatuloy siya and that makes a person consistent. Amen? Amen? Kasi marami pong mga mananampalataya, tumigil na nag-fail ako Kasi nangako ako sa Diyos pagkatapos ng 1 linggo, balik na naman ako sa dati.
Kaya pangangatawanan ko na lang, huwag tayong ganun. Yun ang gusto ng kaaway na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Consistency doesn't mean never failing. Ang pagiging consistent, hindi yung hindi ka nagkakamali. It means refusing to quit after failure. Hindi ako titigil. Tatayo uli ako. Pumalpak ako, tatayo uli ako. Naging tamad ako, hindi ako mananatiling tamad. Sisipagan ko uli. Na-miss ko yung gawain ng Diyos, pero hindi ko nahayaang masundan pa. Babalik ako at gagawain ko at itutuloy ko kung ano yung alam kong dapat kong gawain. Naalala ko tuloy, mga kaibigan, ang sabi ng Panginoon sa Book of Revelation doon sa Ephesus Church, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Alam po niyong sabi ng Panginoon, madaling bumalik ang unang pag-ibig. Anong sabi ng Bible? Do the first works. Do the first works. For the longest time, nawala ang kanilang unang pag-ibig sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Sukristo. Pero ang solusyon lang, mga kaibigan, ay balik ka. Tayo ka. Kung dati maganda simula mo, tumigil ka at nanatili ka ng nakatigil, mga kaibigan, be consistent. Hindi, mga kaibigan, nakasalalay sa pagkakamali at pagtigil. Nakasalalay kung papaano mong itutuloy. Magtuloy ka. Huwag mong pangatawanan at huwag kang masanay at huwag kang mahirati at huwag mong hayaan na maging ganyan na lang ang buhay mo. Growth isn't about perfection. Growth is about returning. Do the first works. Balik ka sa Diyos. Gawin mo yung dating mga bagay na ginagawa mo. A just man falleth 7 times and riseth up again. Ako na magsasabi sa inyo mga mananampalataya, kahit maganda ang layunin natin, kahit gumawa na tayo ng deep why, deep purpose, but still you will miss a day of Bible reading. You will still miss a day of prayer. Kahit malalim ang why mo, darating pa rin sa pagkakataon, mga kapatid, na makakamiss ka ng gawain. Na darating ang pagkakataon, tatamarin kang pumunta ng church. Na darating ang pagkakataon, mahihirapan ka at mag-struggle ka na gawain kung ano yung pangako at kalooban ng Diyos sa iyo. Dadating yan! Kahit meron kang malalim na why. Pero kung dadating man yan, hindi ako mananatili doon. Kung ako'y nag-miss ng ganito, nag-miss ng 2 beses, hindi ko haya matatluhan. Babalik ako, tatayo ako, at gagawin kong muli kung ano yung kalooban ng Diyos para sa buhay ko. Don't plan for perfection. Prepare for recovery. Huwag mong planuhin maging perfect. Nobody's perfect. Diba? Sabi nga ng kasabihan, ito yung baluktot na kaisipan nung iba. Sabi ng kasabihan, practice makes, because nobody's perfect, why practice? Yun yung baluktot. Diba? Practice makes perfect. Hindi, wala namang perfecto. Bakit pa ako magpa-practice? Yun yung baluktot na kaisipan. Tayo mga mananampalataya, hindi tayo ganun mag-isip. At hindi yun ang prinsipyo ng Biblia. Amen? Ang goal natin is not perfection. Huwag mong paghandaan na maging perfect kasi dito sa lupa, walang perfect. Ang kailangan nating paghandaan ay yung pagbabalik. Paano tayong babangon? Paano ako magtutuloy? Hindi ko paano ko ayusin na walang magiging sablay? Walang ganon! Paano akong babangon at paano akong babalik uli doon sa pagsunod ko sa kalooban ng ating Panginoon. Marami po sa atin na balutan na tayong tingin natin sa sarili natin dahil sa marami na nating inconsistencies. Ang tingin natin sa sarili natin, we are a failure. Tandaan natin to, failure is just an event. It is just an event. Failure is not your identity. Hindi ikaw yun. Bahagi lang at karanasan lang at pagkakataon lang na nangyari at dumaan sa buhay mo. Pero hindi ikaw yun. You are not a failure. It is not who you are. Kasi ang sabi ng salita ng Panginoon, we are more than conquerors eh.
We are more than conquerors through Him that loved us. Narinig ko lang po itong illustration na ito. Naging okay ang dating sa akin nung narinig ko kasi naalala ko tuloy nung ako'y nag-aaral kami sa Bible School. Meron po kaming PE sa Bible School namin. Ang PE namin ay karate. Natuto ako mag-karate. Bagaman hindi po ako karatista, pero napilitan lang po kasi required eh. Sa karate, sa martial arts, meron pong mga belts na tinatawag. Di ba? May iba-ibang kulay. Nagsisimula mga kaibigan, ang novice, yung estudyante sa white belt. Di ko alam kung ito po yung tamang sequence, nakalimutan ko na, pero ang susunod po is blue belt. Sa karate po ito yung naalala ko doon sa eskwelahan namin. Pagkatapos mga kaibigan, aakyat ka, ang next belt after blue is brown. Kung di ako nagkakamali at pagkatapos po, yung pinakamataas is yung black. So white, yellow, okay, blue, white, yellow, blue, brown, and black. 5 pala. Okay? Yung pong instructor, nung nagsisimula, ito na yung mga estudyante ng karate, hindi po ako yun, illustration lang ito. Tinanong nung instructor, nung kanilang teacher, yung estudyante, ang tanong niya, anong belt ang pinakamahirap na makuha? Which belt is the most difficult to have? Ang sabi ng estudyante, obviously, kung ikaw ay estudyante ng martial arts, anong pinakamahirap? Siyempre, sasagutin natin, kahit kung ako tanungin, sasabihin ko, siyempre po, black. Apa, hirap maging black belt. Ang sabi mga kaibigan nung instructor, no. Ang sagot ng instructor, the most difficult is the white belt. Taka yung estudyante, white belt, suntok nga, hindi ka marunong sumuntok. Pinakamahirap, black belt. Ang sabi mga kaibigan ng instructor, the most difficult is the white belt because most people never start. Most people never start. Ang daming nag-desire. Gusto ko matutong ganun. Gusto ko matutong sumuntok. Pero hanggang desire lang. Hindi nagsimula eh. Ang pinakamahirap, maging white belt. Ayon doon sa teacher. Which is, may puntos, ano? Pagkatapos po, nagtanong uli yung kanyang yung instructor, yung teacher niya, ang tanong niya sa estudyante, what is a black belt? Tanong nung teacher dun sa estudyante. Ang sagot ng estudyante, black belt po, yan po yung taong wag mong lolokohin. Kasi kapag niloko mo yan, wag mong bibiruin yang black belt na yan. Kasi kapag biniro mo yan, may paglalagyan ka. Sasakit ang katawan mo. Mabubugbog ka. Yan ang black belt. Ang sagot ng instructor, no, walang tamang sagot yung mga estudyante. Ang sabi po mga kaibigan ng instructor, no, a black belt is a white belt that is consistent. A black belt is a white belt that was consistent. Consistency. Consistency. Yung mga black belts, akala natin gagaling, di ba? Lalakas ng katawan. Pero maniwala ka kapag makikipag-usap ka sa kanila, merong mga pagkakataon at mga araw na tinatamad mag-practice yun. Gaganda ng katawan, lalaki muscle, di ba? Lalakas ng katawan. Pero may mga pagkakataon na itong mga black belts na ito, mga kaibigan, natetempt at natempt na kumain ng eat all you can at napabayaan ang kanilang pagkain. Pero hindi na natiling ganun. Nagtuloy-tuloy. Bumawi. Inayos. Kaya sila humantong sa tinatawag nating black belt. Don't confuse being consistent with being perfect. Kasi hindi po yon ang ibig sabihin ng pagiging consistent. Ang consistency, pagpapatuloy, pagtayo,
pagbangon, pag-move forward, regardless kung ano man ang pinagdaanan natin sa ating mga buhay. Kapag bumabagsak tayo, admit it. Lord, nagkamali ako. Admit it. Huwag kang magtago. Huwag mong isipin na, ay wala na, galit na Diyos sa akin. Hindi na ako magiging maayos. No. Pag nagkamali ka, ang tamang response is to admit it. Aminin mo sa Diyos, Lord, eto po, nagkamali ako. Lord, nag-backslide ako. Lord, lumayo ako. Lord, naging mali. Naging makamundo ko. Panginoon, binaliwala ko yung lahat ng mga utos mo. And don't just admit it, learn from it. Matuto tayo sa mga pagkakamali natin. At huwag ka lang matuto, bumalik ka agad immediately. Return immediately. Balik ka, do the first works. Gawin mo yung mga bagay na napabayaan mo. Gawin mo yung mga bagay na naging dahilan kung bakit nalayo ka sa Diyos, kung bakit hindi mo nagawa yung mga bagay na ginagawa mo. At huwag ka na mag-antay next week, huwag ka mag-antay next month. Gawin mo ngayon. Maraming mga mananampalataya kaya nawala talagang naging inconsistent kasi nag-antay pa eh. Sige, next year. Again, inuulit ko, kaya ang mga New Year's resolution hindi masyadong effective kasi antay mo pang January 1. Kung halimbawa ngayon, July, ano ba ngayon? July 13? Gusto kong maging maayos ang aking katawan. Gusto kong maging maayos ang aking relasyon sa Diyos. O pagdating na lang ng January 1, mag-aantay ka pa ng ganung katagal? Makakalimutan mo na yon. Amen? Ngayon na! Ngayon na! Pag nakita natin na meron tayong dapat ayusin, na merong problema, na meron tayong dapat i-address na alam natin kalooban ng Diyos, don't delay it. Do it immediately. Tumayo ka na ngayon. Huwag kang mag-antay hanggang linggo. Bumalik ka na sa Diyos. Huwag kang mag-antay na meron pang magsasabi sa iyo, balik ka na. Pag alam mo may bagay na dapat mong gawain mo na ngayon. Amen? Yun yung ibig sabihin natin mga kaibigan, nung point natin na plan to fail. You can never be perfect. Dapat ang isip natin nakakasana, there will be times that I will fail. But I will not let failure define who I am. Because I am not a failure. I am a child of God. I am more than a conqueror. At ang sabi na ba ng kasulatan, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. And therefore, magpapatuloy akong muli. Babalik akong muli. Lalapit akong muli sa ating Panginoon. Amen? Number 3, and the last, panghuli po, is the word. Ano yung first word? Purpose. Know your why. Have a deep why. Pangalawa is preparation. Plan to fail. Again, pinaliwanag natin ano ibig sabihin ng plan to fail. Diba? Tanggapin mo na there will be times na magkakamali ka, pero huwag mong hahayaan na yung pagkakamali mo ang magpatigil sa tamang ginagawa mo. Pangatlo at panghuli is the word persistence. Persistence. Doon sa word na persistence, ang gusto nating sabihin dyan is fall in love with the process. May proseso kasi ang pagiging consistent eh. Hindi yan nangyayari instantly. May proseso ang pagiging consistent. Mahalin mo yung proseso. Love the process. Galatians chapter 6 verse number 9, and let us not be weary in well-doing. Ano sabi? Huwag kang titigil, huwag kang titigil. For in due season, darating ang pagkataon, you will be weary, pero don't be weary. Babagsak, manghihina ka, pero huwag kang titigil. Ang sabi nga mga kaibigan, nung ako'y nag-aaral ng high school, naalala ko lang isa sa mga motto nung eskwelahan namin, rest if you must, but never quit. Oh, ganda. Rest if you must, but never quit. May mga pagkakataong mapapagod ka eh. May mga pagkakataong titigil ka. Pwede kang magpahinga, pero huwag kang titigil, huwag kang mag-quit. Kasi part ng proseso yun eh. Yung paghihirapan mo, yung dadating ka sa sitwasyon. Let us not be weary in well-doing. Bakit? In due season, you will reap. Just don't faint.
Alam niyo, ang katotohanan sa ating mga tao, kaya nagkakaroon tayo ng problema sa persistency, sa consistency, because most of us only love results. Ang gusto natin magandang resulta. Ang gusto natin magandang resulta. But few people love the process that produces the results. Ayaw natin ng proseso. Gusto lang natin makita. Gusto kong magkaroon ng katawan katulad ng katawan. Sino bang pipiliin ko? Gusto kong magkaroon ng malaking muscle katulad ng muscle ng bicep na gusto kong magkaroon ng maliit na bewang katulad ng bewang ni ganito. Gusto kong maging isang Kristiyano na laging nasa church. Nakikita ko dati, uhugin lang yun. Dati wala namang ginagawa sa church yun. Dati nakakatakot nga itsura nung pag pinagdududaan. Pero ngayon nakikita ko ginagamit na ng Panginoon. Gusto lang natin yung result, pero ayaw natin. Hindi natin gusto yung proseso, paano humantong sa ganon. May proseso yun eh. Yung malalakas ang katawan, yung malalakas, yung mga bumubuhat ng mabibigat, ay hindi ka agad instantly bumuhat ng mabigat. May proseso yun, nagsimula sa They love the process. Be persistent. Love the process. Kasama sa proseso, kasama sa pagtuturo ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Gusto natin spiritually mag-mature. Pero kakaunti ang mga mananampalataya na nag-e-enjoy sa daily disciplines para maging mature na mananampalataya. Gusto ko maging matatag, pero ayaw naman natin magbasa ng Bible. Gusto ko mag-mature sa aking pananampalataya, pero ayaw mo mag-pray. Ayaw mo mag-devotion. Gusto ko maging kagamit-gamit. Ayaw mo maging part ng ministry. Paano kang magiging consistent? Paano mangyayari? Yung gusto mong mangyari maganda kung wala kang gagawain. Kasama sa proseso yun yung pagtuturo. Love the process. All things will work together for good. To them that love God, to them who are called according to His, may purpose ang Panginoon sa kanyang, dumaan ka sa proseso ng Panginoon, buksan mo puso mo at magugulat ka, bubuti at gaganda ang lahat ng bagay. Hinuhubog tayo ng Panginoon through obedience. Ordinary and repeated obedience. Doon tayo huhubugin ng Diyos. Prayer life. Mag-pray ka. Learn to pray. Kung di ka nagpe-pray, learn to pray. Pastor, hindi ko alam kung paano. Umattend ka ng prayer meeting, matututo kang mag-pray, at may magpe-pray sa'yo, at mararanasan mo, ang sarap palang mag-pray. Ang sarap pala na may nagpe-pray para sa akin. At doon ka magugulat kasi makakarinig ka ng mga panalangin ng kapwa mo mananampalataya. Ganun palang mag-pray. You will learn how to pray. Read the Bible, umattend ka ng church faithfully, maglingkod ka sa ministry, serve others, matuto ka magbigay, matuto ka magkaloob, be generous in your giving, and learn to share the gospel. Yung mga repeated na pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, iyon yung gagamitin ng Panginoon para maging consistent tayo. Kasama sa proseso ng Diyos. Na magugulat ka mga kaibigan. Just love the process. Love the process. Kasi kapag minahal natin yung proseso ng Panginoon, magugulat tayo. Wow, iba na pala ako. Iba na ako. Ang laki na ng naging pagbabago ko. Huwag kang mag-focus sa destinasyon. Don't just focus on the destination. Learn to enjoy walking with God every day. Huwag lang yung magandang kinabukasan. Focus ka doon sa araw-araw na pakikipagbiyahe sa Diyos. Patungo doon sa destinasyon. Kasi yung proseso na pagdadaanan mo sa araw-araw na paglakad mo sa Diyos, iyan yung magbabago ng buhay mo. Yan ang babago sa ugali natin. Yan babago sa pananaw natin sa ating mga sarili. Love the process. Again, ang consistency, it is not about talent. It is not about motivation. It is about faithfully walking with God every day.
remember these very important principles. Ano po yun? Purpose. Know your why. Know your why. You want to be consistent? Know your why. Have a deep why. Pangalawa, preparation. Expect setbacks and get back up. Tayo ka uli. Expect mo, kakamali ka, may setbacks, pero babangon ako agad. Number 3, persistence. Learn to enjoy the daily process. Ang hinahanap po ng Panginoon yung mga faithful na tao, yung mga consistent na mananampalataya. Kasi ang mga consistent, ang mga faithful na mananampalataya, over time, produces lasting fruits. Kaya, maganda sa pagtatapos po natin ngayong umagang ito, ask yourself, ito po yung mga bagay na po pwede nating itanong sa ating mga sarili. Is my purpose centered on God's glory o sa sarili mo lang? Kasi kapag puro sarili lang natin ang dahilan, mababaw na layunin. Isama mo Diyos. Make it deeper. Make it deeper. Is my purpose centered on God's glory? Pangalawang tanong, am I prepared to recover when I fall? Handa ka bang makarecover? Handa ka bang tumayo? Pag nagkamali tayo, nandun ka ba sa baba? O handa ka bang tumayo? Tayo ka. That is consistency. Road to consistency. At panghuli, am I committed to daily process? Araw-araw na proseso para mangyari na maging matagumpay na mananampalataya ako. Para maging mabuting tao ko. Para maging faithful na anak ako ng Diyos. Willing ba ako na mag-undergo doon sa proseso na araw-araw na gusto ng Diyos para ihanda ang buhay ko even when I don't immediately see the results? Tanungin mo sa sarili mo. Kapag ang sagot natin sa mga tanong na yan is positive, you will be consistent. Kung merong mali, ayusin mo. At magsisimula ka ng journey to consistency. Saan tayo inconsistent? Tanungin mo ang sarili, where am I inconsistent? Anong bahagi ng buhay ko na nakikita ko inconsistent ako? Spiritual, physical, relational. Anong bahagi ng buhay ko na nakikita ko na kailangan ng consistency? Kung 3 bahagi, maging honest tayo, Lord, ayusin mo buhay ko. I want to be consistent. I want to be a successful child of God sa anumang larangan ng aking buhay. Tumay po tayong lahat. Desire to be consistent. Ang makakasagot lang po niyan, at ang makakagawa po niyan, hindi po Diyos. Kasi lahat na ng paraan, lahat na ng bagay, binigay na ng Panginoon. Ang talaga makakagawa po ng paraan, walang iba kundi tayo lang. If we will learn to acknowledge, we will learn to admit. At kung matututo tayong gawain yung dapat nating gawain bilang mga mananampalataya. Be consistent. Be consistent. Pre-decide. Pre-decide. I am consistent by the grace of God. By the grace of God, I am consistent. I am consistent. I will have a deeper purpose. I will prepare myself. I will be persistent. I will love the process. Pahintulutan at ginagawa ng Diyos sa buhay ko para matuto ako. Makita ko yung pagkakamali ko, kung saan ako nagkakamali. Lord, bahagi po, pati yung hindi magandang pakiramdam ng pagiging inconsistent, part of the process. Panginoon, mamahalin ko yung tinuturo mo at tatanggapin ko lang na makita ko kung ano yung gusto mong ipagawa sa buhay ko. Ngayon pong umagang ito, hindi tayo masyadong magpapakatagal sa ating invitation. If the Lord is talking to you, the Lord is dealing with you,
in some areas of your life. Bakit hindi ngayong umagang ito, hayaan natin na hindi lang tayo umattend ng church at nakasama natin ang mga kapatid natin sa Panginoon, kung hindi, pahintulutan natin na ang Panginoon talagang makakilos sa buhay natin. Masasabi natin, Lord, salamat naka-attend ako. Thank you for speaking to me. Baguhin mo buhay ko. Ito po ang desire ko. I-bless mo po ako. I want to be consistent. I want to be consistent. I want to be consistent. By your grace, I will be consistent. Kung nangusap ang Panginoon sa atin ngayong umagang ito, lapit po tayo sa harapan for our invitation. Come on, God bless you. Maikling sandali po ng ating invitation. Come on, be honest, be true to yourself. Nagsisimula mga kaibigan ng pag-aayos ng Diyos kapag naging totoo ka sa sarili mo. Kapag inamin natin sarili natin, Lord, ito yung part ng buhay ko na kailangang ayusin. Nahiya ko na umamin. Pero Lord, ito yung realidad, ito yung katotohanan. Ito po yung bahagi na kailangan ko po ang biyaya at ang tulong mo, Panginoon. I want to be consistent. I want to be consistent in my Christian life. Lord, gusto ko po, ayoko na pong mabuhay ng pagbabalat kayo, ng malungkot, masaya sa panlabas, pero deep inside, alam ko may mali. Ayoko na po ng ganito. I want to be consistent. I want to be consistent. God bless you. Meron man po sa ating kalagitnaan nang nagsasabi, Pastor, kailangan ko lang po na may magpe-pray para sa akin. Pakitaas mo lang ang kamay mo, may magpe-pray para sa'yo. Di mo kailangang sabihin kung ano yung kung ayaw mong sabihin. But if you are willing to share at gusto mong ipag-pray ka, just raise your hand and someone will pray for you. Salamat po. God bless you. Deacon. Meron pa po ba? Huwag po kayong mag-alala. Kay mahiya, come on. You need someone to pray for you. You need someone to pray for you. Meron pa po ba? Meron pa po ba? God bless us. God bless you. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, Ikaw pong nakababatid ng nilalaman ng aming puso. Lord, walang Kristiyano na nag-iisip ng hindi mabuti. Walang Kristiyano, walang anak mo, Panginoon, na nag-iisip na hindi maging maayos ang relasyon sa iyo, ang relasyon namin sa aming kapwa, ang takbo ng isip namin, ang aming pinagdadaanan. Pero Panginoon, dumaraan kami, Panginoon, sa mga sitwasyong hindi maayos dahil sa kahinaan namin. Dahilan, Panginoon, sa mga struggles namin sa aming mga buhay. Ang mga yumpong oras na ito, sa lahat ng mga salita mo na aming natutunan, sa pangungusap ng Holy Spirit sa aming pong mga puso at kalagitnaan, Lord, ayusin mo ang aming mga kalooban. Ayusin mo ang aming mga isip. Palitan mo po, Panginoon, ng tamang damdamin, tamang pananaw, at tamang pagtanggap sa lahat ng mga bagay na pinahintulutan mo na hindi lang namin pagdaanan kundi matutunan ng bawat isa sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita. I-bless mo po ang aming mga buhay. I-bless mo po ang aming mga puso. Ikaw ang nakababatid ng nilalaman ng puso ng iyong mga anak. Panalangin po namin maging consistent ang bawat isa po sa amin. Gusto po namin maging matagumpay na mananampalataya. Gusto po namin maging matagumpay na magulang, matagumpay na anak, matagumpay na empleyado, matagumpay na naghahanap buhay, matagumpay sa lahat ng aspeto ng aming buhay sapagkat alam po namin na ito rin ang kalooban mo para sa amin. At Panginoon, tulungan mo po na magpakababa kami. Sumunod kami. Huwag naming ipilit yung gusto namin kundi magpasakop kami sa kalooban mo at susubukin namin, Lord, ang iyong paraan. Mamahalin namin ang iyong proseso at pagtuturo. At muli naming mararamdaman, Panginoon, ang iyong pagkilos sa aming mga buhay. Ito po ang aming samod-dalangin. Salamat po sa iyong pagkilos. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, ng aming tagapagligtas. Amen. Amen.